at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Isang maaliwalas na umaga po sa inyong lahat. Bali-bali lalangula susinag na agaw ed kabuntatalay, agaw ed lutakan. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag tida ito nga programa tayo sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad. Tapta nga aldaw iti Sabado. Agosto, yun. Itong sinasabi nilang Ghost Month. Pero wala yan, pamahiin lang ang mga yan.
Kaya kailangan ganitong buwan pagkatapos ng kalamidad, kailangan tayo ay magpasalamat dahil wala pong masamang nangyari sa atin. At nagpapasalamat din tayo dahil nagsusubside na ang tubig, pwede nang maglakad si Dr. Glenn Soriano. Good morning, Doc. Oy, good morning, Partner Orly, at good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWIC at lahat ng nanonood sa ating mga live streaming. Ito nga, I thank you naman, medyo natuyo na rin doon sa amin, nakakapaglakad na ng konti. Pero pagdating ko naman dito sa stasyon, kailangan pala nakabuta pa rin. Hindi pa ito nagsusubside, hindi pa bumababang tubig dito. Iwan lang, parang dito lang, napag-iwanan. Oh. I think sa downtown proper, medyo nag-subside na. Ito, lahat na nasa lubong ko rito, papasok dito sa building, wala na, basa na sapatos, basa medyas, nakachinelas na lang. Chinelas na lang. Kaya nga ako, nakasandal na lang Dahil, safety. Kung may tubig pa, pwede ka pang, tawag natin dito, manyakyak. Pero kung nakasapatos ka, burido ka niyan. Kailangan nating hugas-hugasan ang ating mga paa. Baka po, siyempre, pagbabad tayo sa tubig, marami pong mga sakit ang ating makukuha dyan. Maganda nga pala yung topic na ngayon. Ang dami-daming nagtatanong, tumatawag sa akin, Dok, anong gamot dito sa alipunga? Diba? Tawag nila sa English is athlete's foot. Actually, yan isang ano bang tawag nito? Fungal infection. So, ang fungal infection, dahil sa lagi nakababad sa tubig, alam niyo ang fungus yan nabubuhay talaga sa moisture. Pero ang ayaw niyan talaga, yung maalat. So, ang gamot niyan, magbabad na lang kayo sa beach, salty water. So, sa bahay na lang, pagdating sa bahay, magbabad na lang ng mga paa nyo sa maalat na tubig. Ganoon. Tapos, kung medyo dry na, pwede nyo naman dagdagan ng gamot. Pero sa alat pa lang, patay na yon. Yung mga gamot na antifungal, mga canesten ba yon? Yung mga iba, binubuhusan ng suka. Well, yung suka naman, hindi rin nabubuhay ang fungus dyan sa mga ganong chemical. Pero, siyempre, suka, ikumpara mo ang cost ng asin at saka suka, baka mas mura pa naman ang asin. Parang ganon. Yung konting isang kutsarita lang doon sa 1 litro na tubig, tapos ibabad mo yung paa mo for 15 minutes. Ayun, sigurado, ganun maintenance Yun. Okay. So, marami rin talagang mga kumakalat na sakit ngayon. Actually, may magkasunod na nadinggi sa isang pamilya. Yan na, yung waterborne. Yan, isang comment ko. Waterborne, dalawang klase. Waterborne, isa, leptospirosis. Waterborne dahil sa yung umiihi ang daga sa tubig baha. Yung naman, yung dengue naman, yung lamok, kinukuha niya yung vector sa nangingitlog pala yun sa mga stagnant water. So yung larva na yun, pumapasok sa lamok, yung lamok kumakagat naman sa tao. Yun ang sistema nun. So yung dalawang yun, waterborne diseases nga. Ito bang dengue, nakakahawa ito o ano? Hindi nakakahawa yan. So ibig sabihin kung yung panganay na dengue, tapos yung pangalawa, pangatlo na dengue, ibig sabihin yung lamok nandun pa rin sa loob ng bahay. Nandun sa bahay. Kasi yung infecting organism na nanggaling sa kagat ng lamok, tinatanim sa victim. Tanim yun. So, pag nasa victim yun, hindi naman nalilipat from person to person. Ganun yan. So, ang mode of yung infection and transmission is, wala naman transmission through contact. Ang transmission ng dengue is from vector, yung vector to victim. Ganun yun. Okay. Pagdating ng victim, doon na lang siya lalago yun. So, kung sabihin natin, tama naman yan. Pagka ang may infection ng yung nasa same area, same bahay, gano'n, malamang merong merong yung breeding area ng lamok. Yan yung mga stagnant water.
O makikita niyo naman sa observation sa city kung may outbreak ng dengue. Ang outbreak na yan usually is para bang isolated area. Ngayon, kung hindi na attentionan yung isolated area, yun yung mga spray, yung mga hygienic na procedures, kakalat yan, yung mga adjacent areas. Ganun yan eh. Pero kung sabihin natin yung merong isolated case sa hindi dun sa same area, yung taong yan malamang nanggaling dun sa infected area, papunta dun sa malayo. Kaya nagkaroon ng isolated case in another area. Yun ang explanation nun. Meron din yung sa mga school, siyempre, vulnerable yan. Nandyan yung mga schools na hindi pa masyadong humupa ang tubig sa kanilang surroundings. Nandyan yung tubig, siyempre, magbabahay dyan yung mga lamok. At kapag pasukan na, yan. Meron na tayong mga preventive. Kailangan talaga i-ano natin yung sa public information. Alam niyo naman, ang dengue na lamok, may ugali din yan eh. Hindi naman kumakagat yan ng morning and early afternoon. Ang history niyang lamok na yan, lumalabas niya ng after 4 p.m. Ganun yan. Yan ang kagat niyan. At saka yung kung saan lumilipad yung dengue na lamok, yung sa mga low-lying areas mga ganon. Kung saan malapit yun sa mga stagnant water. Okay, so yung information na yan, pag kinakagat ka ng tanghali o alas 10 na umaga, malamang hindi dengue na lamok yan Ganon. So, isa yan. So, kailangan nyo malaman yung information na yan. Isa pa, so yung preventive na measures na yan, kung nasa ganong oras, after 3 p.m., mag-protection ka. Ang protection na, yung mga exposed na extremities, long sleeve o kaya yung mga mahabang o yung medyas, yun ang ginagawa sa mga schools So, yung protective covering, kailangan yun. Okay? Mga ganito, naka-sweatshirt. Yun, tama. So, hindi naman talaga kakagat yung dengue lamok doon sa Hindi naman, alam niyo yung lamok, medyo parang heat-seeking yan Makita mo, heat-seeking. Kung naamoy nila yung tao, doon na-attract at saka yung heat pa, doon sila kakagat. Marunong din yung mga kahit na maliit yung ulo may utak din yun. Ganun yun. So aside from yung external na mga protective... Pero mas matalino nga yung utak lamok kaysa utak tao Kaya nga natin sinasabi, wag niyong utakan nyo yung maliit na utak. Mas malaki utak natin kaysa utak na lamok. So gamitin natin yon. So yun ang binanggit ko nga, yung sa time of the day, kung infective, mag-protective garment ka, pwede ka rin meron tayong mga yung lotion na anti-lamok. Meron tayong mga gamot, meron tayong mga spray. Even before yung careful na yung linis ng area, marami tayong magagawa. Konting utak nga lang kailangan ng gamitin para maiwasan at pwede natin ibaba ang incidence ng dengue. Okay, nabanggit nyo po yung pag-i-spray, Doc. Kahapon nga, nag-spray lang ako sa loob ng bahay. Siyempre, nasinghot ko. Ayun. Umano na naman yung allergic reaction. Allergic reaction. O yan. So, yan yung mga side effects ng mga spray. Actually, yung industrial spray, alam niyo, basta merong outbreak ng dengue, nag-fumigation ang mga public health, di ba? Tama naman yan. Pero so, kailangan iwasan. Kasi may toxicity din yung spray na yun, yung fumigation. Kaya hindi naman dapat lagi ang fumigation kasi affected din ang public dun sa may toxic side effect yung mga spray. Miski na itong mga commercially available, yung mga Baygon, yung mga kahit na may katulad, kung lagi-lagi nyong ini-inhale yan, meron din long-term na toxic effect. So, kung pwede, iwasan nyo na lang. Pero, siyempre, i-weigh nyo naman ang benefits and yung disadvantages. Kailangan talaga natin, alam nyo mag-spray kayo sa kwarto, kung preventive, mamamatay yung mga nandiyon. Pero sa dami, sa millions ng lamok, meron nang babalik. So, lang talaga, yung continuous care ang kailangan dyan. Yes. Ngayon, itong ganitong mga bagay, yung mga allergy na yan, vulnerable ang mga diabetic dyan, Doc. Oh, yes. Ano naman on topic na naman tayo sa diabetes. Alam mo yung diabetes, yung meron din yung trigger factors yan Yung basta meron mga ganitong weather change, meron konting stress,
lamok is stress din yan lepto is stress din yan Basta may stress factor, para umiira lang ating yung adrenaline system, sumisirit ang adrenaline, pampataas ng blood sugar yan. Yun ang trigger niyan. Adrenaline triggered na stress which elevates blood sugar. Ayun. Dalawa yun adrenaline, ano ba isa? Hindi, yung opposite nun is endorphin. Endorphin, yun. So dalawa yan. Adrenaline, ang opposite is endorphin. Yung pinag-uusapan na adrenaline at endorphin, nababantayan ko yung mga major na yung mga health na yung mga talk shows ngayon. Matagal ko na sinasabi, ilang taon na, ngayon lang lumalabas na, tama yung sinasabi nila, kailangan talaga i-promote natin yung anti-stress at saka happy days na lang. Yun. Maraming meron diyang mga anxieties, mga insecurities. Yan. Pinupush talaga nila. Kahit anong buksan niya yung mga talk show dyan, mga news na regarding herbal, alternative medicine, papasok na yung product. Kaya i-Karma, lagi ko sinasabi yan, papasok. Pero hindi stand-alone yung herbal product na yan. Sasabayan mo rin ng mga anti-stress, ng good nutrition, good exercise. Lahat yan papasukan mo. Hindi stand-alone itong mga products nito. Ngayon, kung stand-alone siya, sige, labanan na lang tayo sa efficiency, sa bisa na itong product nito versus others. Sige, gawin mo yung exercise mo, tama yung nutrition mo, lower yung stress mo, sabayan mo rin ang i-Karma. Yun ang magaling na kombinasyon. So ano po ang epekto ng i-Karma dito? Well, ang i-Karma talaga, it's known for its three main properties. Yung first is yung antioxidant property niya. Very strong yan Napag-aralan dito sa worldwide at saka pati sa Philippines. Parang lumalabas dati na wala akong updates na other products, pero naging number 1 sa antioxidant power niya. Pangalawa, yung anti-inflammatory power niya. Na-prove na natin dito within a 1 to 2 week period. Bagsak lahat ng inflammation ng isang tao. Kung meron infection, na chronic inflammation dahil sa inflammation, within a 2 week period, nawawala na symptoms ng inflammation. Yung third property niya, na lagi na natin sinasabi na karamihan ng mga herbal meron, is yung anti-cancer property niya. Kasi ang pterostilbene, yung main ingredient ng i-Karma, pumapatay talaga ng cancer cells. At saka piniprevent niya yung palago, yung dumadami ang cancer cells. So anti-cancer din pwede ang i-Karma. Okay, marami rin palang mga benepisyo na makukuha natin sa i-Karma. Ito ay mabibili sa St. Joseph at Mercury Drug. Pwede kang mag-take ng capsule, pwede kang mag-take ng tea. Nakalimutan ko lang kayong i-text kagabi, Doc. Well, ito ubos na yung stock natin. Pasalamat din ako sa mga yung continuous na online. Marami tayong mga consistent na users ng i-Karma. Special thanks to itong, kasi nakikita ko lang ng orders from the main office. Itong galing Dagupan, ito si listener natin, si Mr. Patrick Manawis. Thank you sa order nyo at sana naman yung health mo tuloy-tuloy at ikalat nyo sa mga close na sa inyo na kung anong bisa niyan para ma-promote din natin ng tunay na efficacy ng i-Karma. Maramihan natang order niyan. Well, hindi ko alam ang quantities pero according to yung president natin, syempre binabantayan ng mga yung movement nitong product at maganda ang movement. So specifically yung mga areas na katulad dito na nakikita natin magandang movement. Specifically, bakit itong tao dito nag-order na marami? Yung marami niyan, ibig sabihin niyan, there's two possibilities lang. Personal use, natatakot siya dito sa mga baha, baka wala na siya mabili. Kaya bumili ng ginulpi na niya. Inubos na niya yung stock na isang pwede rin yan. O saka sa ganda ng bisa nito o saka product, marami nag-iisip talaga ng mga reselling. So pinopromote din natin ang opportunity ng reselling din ng i-Karma. Okay na rin yun. Hindi yung hindi yung binibinta lang, talagang personal use para sa kanilang mga
karamdaman. Kasi talagang ang problema ng distribution ng kahit anong gamot. Alam niyo, marami tayong remote areas diyan sa kabundukan, mga hindi nakakarating ang highways, lalo ngayon dahil sa baha, putik, landslide, hindi nakakarating ang gamot. So yan, promote natin yung mga resellers na tumutulong sa atin. Bibili nila ang stock nila, dadalhin doon sa remote area, doon na ibebenta. Pwede yun, okay. Para personal din na income, pwede rin sila. Ayun. So, pwede silang ang tawag natin dito, retailer. Yes, yun yan. Retailer, reseller. Ganun naman lahat ang outreach ng yung mga malalaking herbal products. Outreach, ang magre-resell niyan yung mga nakakaranas ng personal benefit. Talagang naramdaman nila, yung sarili nila, malaki ang tulong, malaki ang benepisyo naramdaman nila. Kaya nila kinakalat sa mga malapit na sa kanilang yung kanilang yung mga buhay, yung mga mahal sa buhay, ganon. Okay. May tanong dito, Doc, sabi niya rito, good morning, Dr. Glenn. Yung ikarma, pwede po ba sa heart enlargement? Meron narinig ko yung kahapon. Hindi naman ako kumukontra. Pero heart enlargement is not a disease. Heart enlargement is the result of yung things like hypertension. Bakit nag-i-enlarge ang heart? The heart is a large muscle. Muscle yan If you're pumping iron, nag-exercise, nagwe-weightlifting ka, bodybuilding, your muscles will enlarge. Ganon. So, heart enlargement is because of yung heart working against yung problema mag-pump ng blood. Hypertension, okay? So the treatment for enlarged heart is to decrease the load. Huwag niyong pahirapan ng pag-pump ng heart. Wala naman ang mga medicine para sa enlarged heart are all medicines that will reduce yung work ng heart, which is an anti-hypertension. Yung mga gamot na yan, anti-obstruction, para mag-pump ng heart ng madali, hindi siya mag-exert ng malaking muscle effort. Ganun yan. So, yung mga anti-inflammatory, yung anti-hypertension, yung mga anti-coagulant, lahat yung mga gamot na yan. So, ang ikarma, ang question is, nakakatulong ba ang ikarma dun sa enlarged heart? Well, in the long term talaga, ikarma will help lower blood pressure. Ganun yan. So, it will help yung mga anti-clogging and inflammation. Indirectly, ikarma will benefit if you use ikarma on a persistent, consistent, long-term basis. Wala namang herbal preparation alternative medicine na makakatulong immediately within a 2-week period na katulad ng ikarma. Kasi ang mga gamot, mga anti-hypertensive, mga anticoagulant, at saka anti-inflammatory, yung mga prescriptive medication, napakalaki ang concentration ng mga yan. Kaya nga prescription dangerously high ang kanilang concentration. Pero yun yung mga prescription medication, nakakatulong sila actually within a 24-hour period sa laki ng concentration ng medical component nila. Ang ikarma, yung mga products, herbal, maliit lang ang concentration yan. Pero kung maliit ang concentration for a long period, will produce definite benefits. Ganon. Ayun. So, about prostate enlargement? Ganun din? Yeah, ganun din. Kasi prostate enlargement is an effect of yung mataas ng pressure at saka yung bomba ng yung male hormone, testosterone, ganun. So, because of yung problem ng prostate, nagkakaroon siya ng inflammation. Okay, so ang gamot ng prostate is anti-inflammatory, protection, antioxidant, and then yung anti-cancer property ng ikarma. Kasi kung pinabayaan mo ang prostate, lalaki at lalaki yun. So tanggalin mo yung hormone, testosterone. Hindi tanggalin, bawasan. Okay? Pangalawa, bawasan mo yung inflammation. Ganon. So kung ginawa mo yung dalawang yon, either ma-maintain ang size ng prostate or magre-reduce ang size. Yun yan. So yan ang benefit na makukuha natin sa ikarma at ng mga standard medication ng prostate, which is yung
yung tamsulosin at saka finasteride. Lagi yung pinaprescribe yan ng mga doktor na nakakakita ng enlarged prostate. Tamsulosin at finasteride, isa doon is yung pang-lower ng testosterone, yung isa doon is anti-inflammatory. So yung gamot na yan, tamsulosin saka finasteride, ano ba na yan? Continuous yan o lifetime na? Lifetime na ititik mo? Hindi. Siyempre, minomonitor lagi ang progress ng prostate enlargement. Kasi, prostate enlargement, kung sa beginning pa lang na-diagnose niyan, baka inflammation lang yan. So, bibigyan ng doktor sa iyo gamot na yun. Ite-take niya, for sabihin natin, at least 3 months. After 3 months, tingnan natin uli. May possibility, bumalik na normal size. Okay, hindi. Nag-maintain ng size, ay lumaki pa. So, yung tatlong outcome niya nang babantayan ng doktor. After 3 months, maintain o lumiit, ayos na, bawasan na natin ang gamot. O tanggalin natin ang gamot. Kung lumaki pa, ay take further diagnosis kasi baka mayroong ibang problema. Baka magiging cancer na. So, tatanungin, may mga kamag-anak ka, lolo o siblings na mayroong ganitong prostate, baka may prostate cancer pang history. Tanggalin na natin yan. Pero sinasabi nila sa 1,000 na mayroong ganyan na prostate enlargement, isa lang ata ang may tinatamaan ng cancer dyan. Yes, correct. Okay, so kukonect natin yan sa cancer proneness. Ibig sabihin niya, kung meron kang lahi ng cancer, kami buong pamilya namin, ilang generation na, wala kaming yung mga cancer sa mga lalaking ganun Wala So, hindi ako cancer prone. Okay? Pero meron ng mga victims ng prostate na lahat ng lalaki sa linya nila may prostate cancer. Ay maaga pa lang, patanggal mo na. O kasi ikaw yung 1 in 1,000 Ganun yun. So, patanggal mo na para wala ka ng problema. Ang problema kasi ng prostate cancer is traitor yan Kahit na kung merong sign, prone ka, pag pinatanggal mo na dahil sa sisipa uli yan Magkakaroon ng metastasis ka agad So, as early as possible, tanggan nila and monitor yung mga cancer status. Kasi baka may lumabas sa isang lugar, may nakalusot na cancer cell. Yun ang problema. Ito nga ang problema rin dito, Doc. Kasi yung mga ibang ganyan, may bukol, kung ano. Ay, huwag mong pagkagalaw yan kasi kapag ginalaw mo yan, kakalat yan. Hindi totoo yan. Kaya dapat natin itigil yan yung pagkagalaw ng tumor, hindi naman talaga directly cause ng ng pagkakalat ng cancer. Ganon. Yung may ibang cancer is disseminated through yung blood system. Ang tawag doon hematogenous spread. Ibig sabihin kung may cancer, pwede yung cancer cell, alanganin nagta-travel yung cancer cell. Ang nagta-travel yung toxin na dala ng dugo. Ganon yan. Kasi may mga ang tawag dito, free radicals ang tawag noon. Yung free radicals nagta-travel throughout the body at kung tumatama doon, tinatamaan ng very weak cell, yung weak, kung saan man lugar yan tinamaan ng free radical, i-convert yung normal cell into a cancer cell. Kung sabihin natin, ang galing sa prostate yung free radical, umakyat sa utak, tinamaan ng normal cell, kinonvert niya ng cancer, meron ka ng cancer sa utak. Ganun yan So yung prostate cancer, yung toxin ng prostate, lalakad dyan sa bone marrow, sa liver, sa utak, kung saan man siya makarating, hindi yung cancer mismo cell. It's the toxic element, katulad na free radical na magtitrigger ng conversion ng normal cell into a cancer cell. Ngayon, kung meron kang yung cancer-prone cell, buong pamilya mo nga cancer-prone, ibig sabihin yan, mahina yung mga cells mo. Konting trigger lang, konting toxin lang, magko-convert na yan sa cancer cell. All the more na kailangan ka merong on board na lagi kang umiinom ng antioxidant. Yung antioxidant na lagi mo iniinom, ipiprevent niya yung conversion from a normal cell to a cancer cell. So yun kailangan mong uminom ng ikarma. Daily. Yun nga. Kung cancer survivor ka, ibig sabihin yan, prone ka to other forms of cancer. Okay. So kung cancer patient ka, your survivor, remission ka, all the more na may warning sa iyo na prevent the recurrence of cancer by eliminating
yung free radicals ng cause ng cancer. So eto nga ikarma, ang numero 1 yan dito sa Pilipinas na based on yung research. Yung mga antawag nun, yung ORAC score na meron sa mga top products sa Pilipinas na mga 10,000. Etong ikarma natin, meron siyang 25,000. Yan. Doble ang power nito. Kung yan laging iniinom mo everyday, kung cancer prone ka, nawala na yung chances mo. Yung chances of cancer mo reduced by 90%. Ganun yun. Yung ORAC, oxygen reaction. Radical absorbance capacity. Ayun. Oxygen radical absorbance capacity. Yung controversy kaya ikarma dyan. Controversial kasi yan kasi yung mga products na mababa ang ORAC nila, kinokontra nila ORAC score. Sabihin nila, hindi totoo yan. O sabihin natin, hindi nga totoo ang ORAC score. Pero tinaman naman ang resulta. Kung kumain ka ng produkto na mababang ORAC score at kumain ka ng produkto mataas ang ORAC score, mas maraming benefit na nakukuha ng kumakain ng ganong product kaysa yung mababang ORAC score. Ayun. Ganon. So sa ORAC score, sa presyo parehas. Yung mababang ORAC at saka yung mataas ng ORAC, parehas ang presyo Nagkataon na mas mura nga ang ikarma kaysa yung mga ganong mga product. O di doon ka na lang sa mas mura at mas malakas. Okay. Doon na lang tayo, sigurado pa. Pag sabay-sabayan mo lahat itong mga herbal supplement na ito, walang problema. Meron. Paano? Mauubos yung pera mo. Yun. Isa na yun. Malaking bagay yun. Isang packet cancer na naman yun. You name the top 5 products dito sa mga commercial na iniinom lang tao. Mamimili ka. Kung marami kang pera, sige, bilhin mo lahat yan. Wala namang contraindication yan Para kang kumakain ng chop suey. Para kang kumakain ng pakbet. Yun ang tinatanong natin. Walang hindi maglaban-laban yung mga ingredients. Hindi, walang laban-laban yan. Lahat yan good for your health. Ganon. Ang problema lang is, sige, bilhin mo lahat yun. Konsumo araw-araw. Yun lang. Ang problema halo-halo. Ang epekto noon yung magastos. Meron ng mga products dyan na all-in-one. Makikita mo, nandun lahat ng ampalaya, nandun lang lahat ng mga matatapa, malunggay. All-in-one. Lahat ng herbal product po nandun dito sa produkto namin. Sige, ganun bilhin mo. Pero, alam mo, pag sinama natin ikarma dyan, ikarma lang ang pinakamabisa dyan, tinimplahan mo ng konting ikarma. Ngayon, gumaling ka. Alam mo ba kung alin na nagpagaling sa'yo? Yun ang problema. Alam mo ba kung alin na nagpagaling sa'yo? Alin dun sa 5 ang pinakamatapang na nagpagaling sa'yo? Hindi mo na alam So, ituloy-tuloy mo nang inumin yun. Lahat yun, tuloy-tuloy. Ngayon, kung isa lang ininom mo na, tuloy-tuloy, nawala lahat ng sakit mo, alam mo na yan ang nagpagaling sa'yo. Kung uminom ka na isa, hindi ka na gumaling, palitan mo na kaagad. Yun. Okay. May nanonood sa atin, isang cancer survivor doon ito na gumagamit ng ikarma. Ayan, nandyan si Sophia. So, good morning nga pala kay Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Good afternoon dahil nasa Amerika siya, Washington D.C., siguro mga 4 o'clock nila ngayon doon, Doc. Yes, well, good morning din sa inyo. Para kababayan tao kasi dyan ako pinanganak sa Washington, D.C. Yun ba? Yun ang birthplace ko. Ayan. Washington, D.C. Yung tinatawag nila doon, yung Naval Hospital, yung number 1, Bethesda Hospital. Yan, marami kami mga siblings ko, dyan pinanganak. Pero yan ang numero hospital ngayon. Kaya dyan dinadala mga presidente ng Amerika. No. Yung DC ba is District of Columbia? Yeah, well, Washington in itself is parang isolate. It's a country in itself Well, sarili siya. Lahat ng yung mga yung legislation niya, independent siya sa kwan ng Amerika. Lahat ng states. Oo, independent siya. May sarili siya. Parang yung kahapon, Vatican. It's a state in itself parang sarili siyang country. Kumbaga dito sa lalawigang Pangasinan, parang Dagupan City. Yan naman tawag doon, yung Charter City. City, yung walang pakialamang Independent City. Walang pakialamang yung provincial government, di ba? Charter City. Okay, so itong prostate, hindi nakakamatay ito, di ba? Hindi dapat makakapatay ang prostate. Ganon din ang breast. Oo. Well,
yung mga cancers na yan are sources of cancers na kumakalat sa mga vital areas. Gano'n yan. Okay, so prostate cancer, breast cancer. Bakit namamatay ang tao dyan? Hindi from the cancer itself, actually from the metastatic location. Yung metastatic location, saan nagkalat yun? Nagkalat yan sa lungs eh. Sa kidney, gano'n. Lungs sa kidney. Saan namatay yun? Sa breast cancer? Hindi namatay sa respiratory arrest. Namatay ng cardiac arrest. Namatay ng kidney failure. Okay. Yung mga yun. Liver. Saan nag-start? Doon sa breast, doon sa prostate. Mga ganun yun eh. Gano'n. So, sabihin nyo, parang kung na-diagnose ka ng prostate cancer ng 60, meron ka pa mga 10 years siguro bago ka mamatay, hindi sa prostate cancer, kundi sa other. Ang proximate cause is doon. Yan. Kaya kung namatay ka sa prostate, secondary to. Yun. Secondary to cardiac arrest. Secondary to brain aneurysm. Ngayon, mayroon pong study o pag-aaral sa India noong 1997 by Manikam and colleagues. Pinublish ito sa Journal of Natural Products. Sinasabi na yung NAR extract ay nakakababa ng blood sugar by 42% at body weight by 20%. Would you mind to explain ito o elaborate, Doc? Yeah, well, actually, yung mga points dito sa akin is, meron yung 1997 pa, ilan yan? 30 years ago? Isa lang ito sa napakadaming scientific studies about itong main ingredient ng Ikarma, which is a Nara extract called pterostilbene. Ang study nito, pinag-aralan nila ang pterostilbene na bakit ito ginagamit ng maraming mga, ang tawag dito, yung mga herbal medicine practitioners, yung mga Ayurvedic medicine, na katulad din sa Pilipinas, yung albularyo ang tinatawag natin, okay? So nakita nila sa study nito, laboratory study ito, na after administering itong pterostilbene, yung blood sugar na nito mga subjects was reduced by 42%, okay? So having reduced the blood sugar by 42%, yan ang benefit eh. Ano pa, nakita nila yung sa subjects, dahil do sa reduce ang blood sugar, pati yung accumulation ng fat, ng weight, bumaba na rin eh. Weight was reduced by 20%. So nakita nila na yung mga benefits na, yung good benefits, blood sugar reduction and weight reduction. So, having reduced those two major mga items, ano pa nangyari? Well, paano nangyari yun? Nakita nila yung mga yung scientific na lumabas na effects is nag-reduce nag-improve ang liver function. Nag-decrease ang mga yung decrease ang intestinal absorption. Ibig sabihin niyan yung absorption ng yung tiyan natin. Pag kumain ka ng maraming sugar, kung active ang absorption, marami siyang ma-absorb ng sugar na papunta sa blood. Dito sa pterostilbene, para nire-regulate ng absorption ng sugar. Doon pa lang yun, regulated ang blood sugar absorption. Pagdating dun sa liver, yung processing ng blood sugar, control din. So maraming factor na ginagamit dito na para pag-normalize ng blood sugar. So yan ang effect ng yung nakita nila sa study nitong Manikam in 1997. Okay. Pakinggan natin ang testimonials itong si Madam Pilisa Manawes. Ito ay mayroong diabetes, mayroong arthritis, at mayroong pang gallstone. Ano kaya ang naitulong ng Ikarma kay Mrs. Pilisa Manawes? Okay. Ako po si Ginang Pilisa Cornel Manawes, 77 taong gulang at nakatira sa Barangay Talmay, Dagupan City. Meron akong high blood, meron diabetes, rheuma at saka itong may goiter. June 17 po, nang napunta ko dito, binigyan ako ng Ikarma. At yun ang
sinubukan ko gamot. Tangkiroon na po ito na so in sa bitini 128. Pero ngayon 118 na. Tawa ng Diyos. Kaya nga po, napapasalamat ako una-una sa Panginoong Diyos at sa ikarma na marami akong benefisyong nadama dahil dito sa ikarma na ginamit ko. Yung dati, pag natutulog ako, uwi ako sa gabi dahil 7 times ako nagigising para na umihi. Pero, nang mag-take ako na ikarma, 3 to 4 times na lang sa gabi. Saka yung kulay ng ihi po, manilaw-dilaw, pero ngayon, kunti na lang. Saka yung rayuma, kaya pala ako nagkakarayuma, kasaki yung tuhod ko pag nakaupo. Ngayon, pag matagal ka nakaupo, siyempre pag tayo mo, sasakit ang tuhod. And palagi pa lang sumasakit ang tuhod ko dahil sa, hindi lang sa ginaw, kundi yung pagkulang ko ng tilapia, ba kasi sabi nila mataas daw yung uric acid ng tilapia. Pero nang mag-take ako ng ikarma, baki halos araw-araw ko yung mag-unom ng tilapia, hindi na masyadong sumasakit yung tuhod ko dahil sa rayuma. At saka yung paninigas ng mga daliri ko, pag napapagod, hindi na masyado ngayon. Sa atulong ng Panginoong Diyos at ng ikarma na ginamit ng Diyos para maging instrumento para gumaling ako. Sa mga minamahal naming tagapakinig, ito po ang sasabi ko sa inyo. Subukan po ninyo ang umamit ng ikarma at napakalaking ginhawa ang matatango ninyo sa tulong sa tulong ng Panginoong Diyos at ng ikarma kasi lalo na sa mga senior citizen na katulad ko, malalakas ang immune system ninyo. Kita nyo, 77 na ako, pwede pa akong tumakbo. Napapabilis pa yung paglakad ko pag pupunta ako ng church, nilalakad ko yung mula sa kanto hanggang sa church namin at hindi na ako hinihingal. Yun po, salamat po. Kaya kayong mga viewers, mga tagapakinig, tara na, yung mga nararamdaman. Itong parang ginamot na sabay-sabay ng ikarma. Kasi kung sasabihin natin gamot, magagalit sila. Tama. Kaya parang nakatulong itong ikarma sa diabetes, arthritis, at gallstones. Paano naalis yung gallstones ito? Tinunaw ba niya o ano? Magandang example ito ng yung manifestation ng benefits ng ikarma kasi itong pasyente natin si Felisa Manawis, multiple chronic infections, chronic problems ito. Una-una mataas nga yung blood sugar niya, ganon. So, yung sinabi niya, dumating dito testing, hindi masyadong mataas pero above normal. So, after 2 weeks, yung 128 niya ng blood sugar, chinek na, nag-reduce talaga to below yung dati, naging 118. So, significant ang effect yun eh. Yung binanggit niyang isa pa, yung rheuma, okay? So, ang explanation nito, yung first of all, yung reduction in blood sugar is yung metabolic effect ng ikarma on yung processing ng blood sugar. Yung pangalawa, yung reduction ng kanyang, yung arthritis, yung tinatawag niyang rheuma, is a manifestation ng very effective na anti-inflammatory itong ikarma. Kasi yung anti-inflammatory property, yung mga sakit-sakit na mga buto, yung arthritis, mga ganon, these are all effects of yung inflammation, joint inflammation. So when you have yung mga anti-inflammatory medicines aboard, katulad ng yun yung mga nandun sa mga ibuprofen, yung mga Flanax na naririnig natin, at saka yung ginagamit sa emergency lagi, yung mga steroids, nandun lahat yan sa ikarma. Yung anti-inflammatory property ng ikarma, when taken regularly for a long time, has yung tinatawag natin na natural steroid effect. Mm-hmm. Yun, talagang marireduce sa inflammation sa mga joints. Yung effect nun is mawawala yung mga pains na katulad ng arthritis. So yun ang explanation ng nandito sa mga naramdaman ni Felisa Manawis doon sa mga kanyang problema. Na-reduce yung blood sugar niya, so na-restore ang kanyang energy levels kasi nagagamit niyo yung normally yung blood sugar. Pangalawa, yung rheuma niya, nawawala yung rheuma dahil sa wala nang inflammation sa mga joints niya. Mm-hmm. So yan ang nakikita natin sa ikarma.
Ayun, kung mayroon kayong gustong itanong kay Dr. Glenn Soriano, pwede kayong tumawag sa kanyang cellphone 0916-672-6056, 0919-991-7986. Itong diabetes, Doc, hindi mo maintindihan ito eh. Parang spaghetti pataas, pababa. Palaging nangyayari dito. Yeah. Well, yung mga recent and updated yung data research ng diabetes, actually nakakatakot nga yan eh. Sabi ko, pero sa akin, it's going to maybe even get worse over the next 10 years kasi we're dealing with a generation na affected yan which started 5 to 10 years ago. Ngayon, yung abusadong generation na yan, nakikita natin ang effects niyan ngayon. So, effects ngayon ng abusado, yung mga pangit ang lifestyle, etc., 10 years ago, 5 to 10 years ago, lumalabas ngayon ang manifestation. Okay? So, yung generation after this affected generation will improve. So, sabihin natin, makikita natin itong mga effects ng diabetes. Ngayon, over the next 5 years, palagay ko it might even get worse. Dadami yung dialysis, dadami yung heart attack, dadami yung hypertension. Para sa atin, mahirap na nga gamutin yan eh. So maintenance ang kailangan ng gawin natin. Ang gagawin natin, ang i-promote natin yung etong mga yung healthy lifestyle and anti-diabetes dito sa mga next generation. Nakikita naman natin, nagiging conscious na ang mga bata sa mga diet, exercise, and anti-stress. So, magi-improve nito, bababa ang statistics ng chronic disease after 5 to 10 years. Actually, sa National Kidney Transplant Institute, sa NKTI, halos maraming mga bata ang may CKD. Yes. Totoo yan. Bata ka pa, nagpapadialysis ka na. Well, kung totoo, gawa tayo ng research study, interviewin natin yung mga batang yan, tanungin natin, it started 5 to 10 years ago. Bakit kayo meron ka nito? Sasabihin sa inyo talaga kasi abusado ako sa kain ako na kain ng hindi maganda yung kain ko, sobrang tamis ko, hindi ako nag-exercise, sobrang stress. Ganun lang. Yun nga ang pagkakamali ng mga karamihan sa parents. Kapag ka nakikita nila na matakaw yung bata, tumataba yung bata, akala nila malusog. Oh, yun. Sabi ko, yung magandang kain nitong bata, very healthy siya, very active, maganda. Well, mali nga eh. Kailangan maturuan din natin ng mga magulang ngayon what is good for longevity ang tawag nito. Ano ang maganda dun sa healthy and long lifestyle ng itong mga bata. Ganun yun. Ito napapansin ko sa apo ko dahil ang lakas kumain saka lumalaki. Bakit nangingitim dito? Ano? Mangingitim parang dito sa liig niya. Hindi ko ma-explain kung bakit yan. Dati wala yun. Ngayon nung lumalaki, tumataba, nangingitim. Baka nilalagay. Alam niyo, merong isang ugali ng Pilipino, nilalagay lagi ng yung face towel o bat. Wala naman doon. Wala naman. Basta ngayon na lang. Nag-iba yung kulay dito eh. Marami rin ako nakikita malaking katawan na matataba. Ganon din talaga maitim. Iwan lang kung bakit mga muscle siguro nagko-constrict or what. Yeah, hormonal hyperpigmentation ang tawag doon. Yung pigmentation na area na-stimulate. Bakit? Hindi natin alam. Baka na-increase yung hormonal yung concentration doon sa area niya because of something local. Ganun yan eh. Marami ako mga kaibigan talagang lalaki pero gano'n na nakikita ko. Kasi yun yung description mo, nangyayari yan sa mga yung sa mga hidden areas na laging merong friction yung mga singit-singit. Baka doon na pinapawisan. Yung mga singit-singit areas, para bang defensive mechanism yan doon sa body. Kasi isang mechanism ng body, protective, halimbawa, ito yung tanning. Pag nag-expose ka sa araw, iitim ka. Actually, protective mechanism kasi pinapairal yung melanin. Ang melanin is a defensive mechanism ng body to prevent the penetration ng UV ultraviolet. Kasi kung maputi ka at kung, di ba, tawag niyo mga albino, walang protection yan sa UV kasi wala silang melanin pigment. Hindi sila iitim. Talagang masusunog na lang sila. Hindi katulad sa atin na active yung melanin pigmentation natin. Kung ma-expose ka sa araw,
ang body, i-activate niya yung melanin, magda-darken ka para hindi makapenetrate ang yung ano ba da, yung ultraviolet. Yun. Yan. UV. Okay. So, yan ang defensive mechanism ng body. Mangitim yung balat mo para hindi makapasok ang ultraviolet na dangerous na radiation. Yun. So, marami tayong matututunan kay Dr. Glenn Soriano. Good morning kay Gary Dalisay, Rini Villamel, Roberto Nemer, Ma'am Jinky Alagadan, Albert Aquino, Mario Ico, si Engineer Bentinilla, si Precious de la Cruz, si Sophia, Mamaril Matias, kay Mr. Ben Jube, Ben Jubillanos, Carlito Bandong, Alexia. Yung mga iba pang nakikinig sa atin, maraming salamat po sa pag-aantabay sa ating programa. Hopefully na bibili po tayo ng ikarma dahil makakatulong po sa atin ito. Na maraming benepisyong maibibigay nitong ikarma na tulad nito, tag-ulan, sigurado masarap ang pagkain dito, Dok, dahil tag-ulan. Tapos kapag katapos mong kumain, makakatulog ka. Yeah. Well, eto nga yung sinasabi nilang yung benefit ng ikarma. Marami na nagtatanong, paano natin malalaman na very efficient ng ikarma, very effective? Well, ang proven natin, ginawa natin mga programa over 2 weeks, bibisa na yan. 2 weeks, 2 months, okay na yan. Lalo kung continuous ng 3 months. Yung definite na benefit na long-lasting, makikita mo yan during yung lifetime, over 1 year. Ang tatanungin ko na lang sa mga umiinom for the past year, what if na hindi ka uminom for the whole past year? Ano kayang status ng health mo ngayon? Parang ang ayaw ko sabihin baka nagkaroon ka na ng cancer ganon. Baka nagkaroon ka na ng asthma, baka nagkaroon ka ng hypertension kung hindi ka nag-ikarma for 1 whole year. Ngayon, ito yung may mga sakit ngayon. Mag-ikarma kayo for 1 whole year. Tingnan naman natin ang next year. Doon natin makikita ang efficacy nitong ikarma. Partner Orly, tagin ko, since we started, everyday ka rin Ilang years na yan. Tagal na. Siguro kung hindi ka uminom, hindi ka nag-start, hindi pa tayo nakakilala. Actually, nakakatulong sa akin yan sa pagbawas. Yun nga lang yung na lang, yung mga umiinom, sinasabi nila, nakakapagbawas na normal. Ang laki ng bagay yan sa decontamination, detoxification ng body ng isang tao. Pag yung pagbawas mo na lang, yung hindi maganda, 1 year pa lang, marami ka ng cancer o marami ka ng sakit, doon nag-uumpisa ang chronic disease. So yan ang sinasabi ko, subukan nyo ito, whole year, inumin nyo na, huwag na kayong magtanong. Promise ko sa inyo, the following year and the rest of your life, mas maganda ang health status ninyo kaysa yung wala kayong iniinom. Yun. Okay, tulong na ito, yung mababawasan yung mga maintenance natin. Yes. Dahil bababa din lahat ang inyong mga blood sugar, blood pressure, at kung ano pa yung mga iniinda ninyong sakit. Wala pong mawawala. Subukan lang po natin. Mag-ikarma po tayong lahat. Kasama natin sa technical side, si Kaeli Garcia, sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang